Sa patuloy na pagtaas ng temperatura ng buong bansa, kanya-kanyang diskarte ang mga Pilipino sa paggawa ng paraan upang maibsan ang init na dulot ng araw. Mayroong may bit-bit-bit-bit na tubigan at mga ilan na kung maligo ay para bang wala ng katapusan. Ngunit, paano na lang kung sa isang idlap mawala ang lahat ng ito? Madalas po ba mawalan dito ng tubig? Actually, yes. Every day actually. Talagang everyday as in konti ng tulog. Sa isang lugar sa Tarlac City, San Isidro, alamak raw ang kawalan ng supply ng tubig. Kung kaya na may sumulo ang aming team sa kainitan upang malaman kung ano nga ba ang nangyari sa lugar na ito. Pasado alas 9 na ng umaga nang dumating kami rito. Ngunit ang linatnan naming subdivision ay tila walang tao. Sa patuloy na paglalakad-lakad, doon namin nakita si Kuya Ray. 7 ng umaga. Then, ngayon wala. Ito ewan ko. Ito tumutulo to. May mga part po na tumutulo, tapos yung iba, ano? Madalas ito lang yung tumutulo. May tubig raw pala ngayon, kung kaya naman okupado ang mga residente rito na magsinop na kanilang mga tubig, gagamitin nila sa buong araw. Pumatok kami sa 10 kabahayan dito sa subdivision, mula sa bungad hanggang sa huling sulok nito. Doon namin nakilala si Kuya Friends at si ating itago natin sa pangalang Josephine. Dinatnan namin naglilinis na kanyang bakuran si Kuya Friends. Friends Costales. And taga Block 6 Lot 44 dito sa West Provina, Tibag. And we're subscribed sa Prime Water. Madalas po ba mawalan dito ng tubig? Actually, yes, every day actually. Kasi kapag umaga, kung di ka gigising ng umaga, mga 5 a.m., hindi ka makakapag-ipon ng tubig. Kasi dito, ang tubig, either meron yan sa 5 a.m. to 8 a.m. or kung meron man sa tanghali, saswertehin ka na lang. Isa si Kuya Friends sa mga pinaka-apektado sa kawalan ng tubig. Dala na rin siguro ito nang medyo malayo ang kanyang bahay sa entrance ng subdivision kung saan malapit ang tangke nito. So, kung kayo po, bilang subscriber ng Prime Water, ano pong masasuggest nyo na solution sa Prime Water mismo? It's either siguro magdagdag sila ng parang pang resource nila dito kasi kulang na kulang eh. Isipin yan, dami-daming bahay dito, lahat kami nagre-reklamo. Wala naman pong Wala pang nangyayaring action. Meron pa nga silang yung mga homeowners dito dati na nag-iikot na para mag-petition para dyan sa Prime Water na yan. Tsaka kung hindi naman babaan nila yung presyo nung ang tawag dito, yung minimum, po. which is 350 for 10 cubic na hindi naman namin nagagamit. Ganyan na lang din naman ang hinanakit ng mga residente sa kabilang dulo ng subdivision, tulad ni Ate Josephine. Ang mas okay sana kung dire-diretso walang patay yung tubig, tapos nagsasabi sila kung anong araw yung wala, ganun hindi yung biglaan. Kasi sa amin, minsan walang pasabi, bigla na lang walang tubig. May mga pagkakataon po na schedule Oo, tapos wala kaming alam. Imbes na kailangan namin yung tubig, wala kasi walang pasabi. Sinampulan pa nga kami ni Ate Josephine sa lagay ng supply ng tubig dito sa West Covina. Katulad din, wala. Ay, wala na pong tubig. Dito, wala. Ayan, dito Ayan. na tulog. Ano pong ginagawa niyo, ma'am, pag wala ng tubig, ganyan? Wala, mag-aantay kami hanggang sa meron. Pero pag wala talagang tubig, sasabi kami, yun nga, kung meron minsan pumunta dito para mag-supply ng tubig. Hindi naman ito masyado nakaka-apekto yun eh. Tulad niyo kung nakatambak mo. Oo, talagang marami Mahirap i-maintain yung linisan sa bahay. Hindi naman, kasi kung pagdating kasi naman sa bahay, basta may maraming tubig na naka-imbak naman na. So nag-iikip. Kaya lagi kaming nag-iimbak sa drum. Yun lang yung sa amin, kasi alam na namin yung patakaran dito sa West Covina, lalo sa Regina nga. Sa pag-iimpak ko niya lang po, wala namang masyado. Kaya rin, kakaroon ng
mga yung kitingin. Ano na din, kasi may takip naman pinapangkatanan namin. Okay lang. Tsaka laging nalilinisan naman once na alam na may tubig yung baka, tapos papalitan yung tubig na kayo. Maliban kay Kuya Friends at Ate Josephine, nag-survey din kami sa mga ibang kabahayan dito sa subdivision. At base sa resulta, talaga nga namang may problema. Nasasakripisyo ang kalinisan, productivity, at overall quality ng pamumuhay dito sa subdivision dahil lamang sa di sapat na daloy ng tubig.